Ako si Jenny, cashier sa isang sikat na department store sa mall. Sobrang busy sa umaga, pero kapag closing time na, ibang usapan na, lalo na sa ladies section kung saan ako naka-assign. Tahimik, malamig, parang laging may nakatingin. Isang gabi, bago magsara ang store, may dumating na babae. Maputla siya, nakaitim na dress. Hindi ko alam kung bakit pero agad akong kinilabutan sa presensya niya. "Pwede mag-fit?" tanong niya, sabay abot ng 3 damit. "Opo ma'am, fitting room 4 po, sa dulo." Naglakad siya papunta sa fitting room. Tahimik, walang tunog ng sapatos, para bang lumulutang siya. Ilang minuto ang lumipas. Nagtataka na ako kasi wala akong naririnig. Walang tunog ng sabitan, walang cipher, walang kahit ano. "Ma'am?" tawag ko habang papalapit sa fitting room 4. Tahimik. Tinapik ko ang pinto. "Ma'am, okay lang po kayo?" Walang sagot. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Walang tao. Pero andun pa rin ang 3 damit, nakasabit. Napaatras ako, kinilabutan, at tumakbo ako pabalik sa counter. Tinawag ko ang guard. Tinignan namin ang CCTV. Walang babaeng pumasok, walang fitting na nangyari. Ako lang ang nag-abot ng damit, sa wala. Kinabukasan, nalaman ko sa isang matandang empleyado na ilang taon na raw ginagawang storage ang fitting room 4 dahil may isang babaeng nag-suicide doon noon. Sinasabing hindi siya natanggap ng fiancé niya matapos makitang buntis. Hindi raw sa kanya ang bata. Pero pagkatapos ng pangyayaring yun, wala naman akong naranasang kababalaghan sa mall na yon, hanggang sa maendo ako. Tawagin niyo na lang po akong Carla. Alas 10 na ng gabi. Sarado na ang mall. Tahimik na ang paligid. Pero sanay na ako sa ganito. Gabi ang shift ko bilang sales lady sa isang mall. At ako na naman ang huling lalabas. Lumakad ako papunta sa elevator para bumaba sa basement 2. Nandun kasi yung locker namin. Habang pababa, napansin kong parang hindi normal ang ilaw. Masyadong maliwanag pa sa ibang palapag. Tila ba may tao pa. Pero imposibleng may customer pa ngayon. Bigla kong kinilabutan. Bumukas ang pinto sa pagitan ng 3rd floor at 2nd floor. Walang sumakay. Wala ring lumabas. Akala ko may nagpa-prank. Pero nung sinubukan kong pindutin ang close button, ayaw gumana. At doon, biglang namatay ang ilaw. Emergency lights lang ang natira. Mahina at mapula. Parang ilaw sa sinihan bago magsimula ang horror movie. Wala ring signal ang phone ko. Tangina, paano to? Tahimik hanggang sa narinig ko yun. Hikbi, parang may batang umiiyak sa likod ko. Napalingon ako. Wala naman akong nakita. "Miss, nasan si mama ko?" Napatigil ako sa paghinga. Tinig yun ng isang batang babae. Mahina at nanginginig. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatakbo. Pero saan? Kaya dahan-dahan akong tumingin sa salamin sa likod ng elevator. Ako lang ang nandun. Pero maya-maya, may isa pang anino. Isang bata, nakaputi, nakatayo sa likod ko. Walang muka. Parang blankong papel lang ang ulo niya. Napakapit ako sa pader.
Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Parang may malamig na hangin na humahaplos sa batok ko. Nagbalik ang kuryente. Bumukas ang pinto. Nandun ang guard. Nagulat nang makitang tulala ako sa loob. Ate Carla, anong nangyari sa'yo? Hindi ko siya masagot. Sabi nila, walang batang nawawala noong gabing yun. At mas nakakakilabot, ayon sa CCTV, walang taong sumakay ng elevator 6 buong gabi. Bakit ako? Bakit ako ang pinili? Simula noon, iniwasan ko na ang elevator 6. Pero minsan, naririnig ko pa rin sa mga bagong staff may umiiyak daw na bata sa loob tuwing mag-aalas 10. First job ko to. Kabado ako pero excited. Maganda ang cosmetic section. Maliwanag, mabango at malapit sa restroom. Pero may warning na agad sa akin ng isang katrabaho. Huwag ka masyado magtagal sa cubicle 3, lalo na pag closing. Ako nga pala si Thea. Akala ko joke lang. Bakit naman ako matatakot sa cubicle? Hanggang sa isang gabi, ako na lang ang naiwan sa sales floor. Sumakit ang tiyan ko, kaya dali-dali akong tumakbo sa CR. Pumasok ako sa cubicle 1, sarado. Cubicle 2, may paa. Okay, occupied. Cubicle 3, bukas. Pumasok ako. Habang nakaupo ako, narinig ko ang kakaibang tunog. Parang kaluskos ng buhok na gumagapang sa tiles. Sinilip ko sa baba. Walang tao sa cubicle 2. Yung paa kanina, wala na. Pero nakita ko ang isang bagay. Buhok, mahaba, itim, basang-basa, sumisilip mula sa ilalim ng dingding. Biglang may kumatok 3 beses. Pero walang boses, walang excuse me o occupied ba? Tumayo ako agad at lumabas. Walang tao sa buong CR. Pagharap ko sa salamin, nakita ko ang sarili ko. Pero sa likod ko, may isa pang muka, nakapatong sa balikat ko. Walang mata. Puno ng dugo ang bibig. Bakit mo ako ginising? Napaatras ako. Napasigaw. Biglang pumasok ang guard. Wala raw siyang narinig, pero nanginginig ako't hindi makalabas agad. Sa labas ng CR, may isang matandang janitress na napatingin sa akin. Diyan siya palaging lumilitaw, sabi niya, sabay turo sa pinto ng CR. Nanganak daw siya sa cubicle 3. Wala raw tumulong, patay ang bata. Kaya ngayon, kahit sino ang pumasok doon, gusto niyang isama. Yun lang naman po yung karanasan ko, pero hindi ko yun makakalimutan. Ako nga pala si Rain, taga-ticket booth sa sinihan sa mall. Walang masyadong tao tuwing weekend ng gabi, kaya chill lang ang trabaho. May isang babae ang lumapit sa booth. Mahaba ang buhok, nakatakip ang muka, at punit-punit ang kanyang puting dress. Akala ko cosplayer o prank lang. Pero hindi siya nagsasalita. Isang daliri lang ang itinuro niya. Cinema 8. Sinilip ko ang schedule. Walang pelikulang nakatakda doon. Wala talagang palabas sa Cinema 8 buong araw. Ma'am, sarado po ang Cinema 8. Pero hindi siya umalis. Tumayo lang siya roon. Tahimik, nakaturo lang. Hanggang sa dahan-dahan siyang lumakad paakyat. Tinawag ko ang guard.
Sinamahan namin siyang sundan. Pero pagdating namin sa Cinema 8, nakabukas ang pinto. Wala dapat susi yun. Kinabahan na ako. Pumasok kami. Madilim. Naaamoy ko ang lumang carpet at parang may usok. Tapos nakita ko siya. Nakaupo sa pinakang dulo ng sinihan. Nakatingin lang sa screen. Pero wala namang palabas. Static lang. Para bang inaantay ang pelikulang hindi na muling ipapalabas. Nang subukan naming lapitan, nawala siya bigla. Walang tunog, wala ring bakas. Kinabukasan, nalaman ko sa lumang empleyado na may babaeng nasunog sa Cinema 8. Taon na ang nakakalipas. Nung nasiraan ng projector at nagka-spark ang wiring, hindi raw siya nakalabas. Siguro siya yung nagmumulto sa Cinema 8. Nakakatakot, oo, pero mas nakakatakot pag wala kang trabaho. Kaya mas pinili ko pa rin magtrabaho sa kabila ng takot. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Ako si Julia. Maintenance crew ako sa isang mall na kilala sa dami ng floors. 6 na palapag. Araw-araw chinecheck ko ang mga escalator, lalo na yung mga bandang south wing. Pero may isa roon na hindi ko talaga gusto. Yung escalator sa pagitan ng second floor at third floor. Ayon sa manual, 12 steps lang dapat ang visible sa escalator habang gumagana ito. Pero noong isang gabi, habang nag-i-inspeksyon ako mag-isa, napansin kong may 13 hakbang. Akala ko pagod lang ako. Pero habang naglalakad ako papunta sa base ng escalator, may narinig akong tunog ng hakbang. Parang may umaakyat kahit wala namang tao. Tumigil ako. Tumingin sa taas. Wala. Tumingin ako sa ilalim na escalator cover gamit ang flashlight. May bakas ng kamay sa loob. Madilim, parang may gumapang sa bakal. Noong araw ding yun, kinausap ako ng isang mas matandang janitor. Sabi nila, may batang nahulog dyan dati nung bagong bukas pa lang ang mall. Tumama ang ulo, patay agad. Kaya ngayon, tuwing 9:00 ng gabi, may extra step kang makikita. Para sa kanya raw yun, hakbang niyang hindi natapos. Natakot ako. Pero simula noon, tuwing gabi, binibilang ko ang steps at hindi ako nabigo. Pagtapak ng 9:00, laging may 13 hakbang at minsan sa dulo, parang may munting anino na dahan-dahang tumatalon pababa. Tawagin nyo na lang akong Mang Ben. 23 years na akong janitor dito sa mall. Masasabi kong kabisado ko na ang lahat ng sulok. Bawat tagong daan, bawat amoy ng tapon sa food court. Pero may isang lugar na ni minsan, kahit kailan, hindi ko nilinis mag-isa. Ang janitor closet sa 4th floor. Noong una, akala ko chismis lang. Sabi nila, dati raw may nawawalang empleyado. Cleaner din gaya ko. Huling nakita pumasok sa closet para kumuha ng map. Pero hindi na lumabas. Walang CCTV sa area at ayon sa security, hindi rin siya nakita sa exits. Para bang nilaman siya ng closet. Akala ko gawa-gawa lang. Hanggang isang gabi, naiwan ako mag-isa sa isang floor. Na-flat ang map ko at ang tanging extrang map ay nasa... Oo, doon.
Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Madilim, amoy luma, basa ang sahig kahit walang tagas. Pagtalikod ko para isara ang pinto, sumara ito mag-isa. Kumatok ako. Walang sumasagot. Binuksan ko ulit. Wala namang hangin. Pero sa gilid ng mata ko, may gumalaw. Tumingin ako sa salamin ng maliit na sink. Sa likod ko, may anino. Mabilis, maliit, parang gumagapang sa dingding. Hindi pa siya tapos maglinis. Isang boses ng babae. Mahina, malapit sa tenga ko. Paglingon ko, wala naman. Pero nasa kamay ko, may hawak akong map na hindi sa amin. Luma, may kalawang at may pangalan sa kahoy. Mila. Yun ang pangalang nawawalang janitress. Nang sinubukan kong iwan ang map sa loob, hindi ko mabuksan ang pinto. Kailangan kong isama yun pa uwi. At mula noon, tuwing gabi, ay naririnig akong tunog ng map sa hallway. Kahit ako lang ang janitor on duty.